Maraming salamat sa inyong napakagandang introduksyon. Maraming salamat din sa inyong pag-welcome sa akin sa Hubon Manulat, sa ating Chancellor, sa Kasing-Kasing Press, at sa lahat na inyong mga tao niya narito mula sa iba't ibang paaralan at lugar sa Iloilo. Pero aklan kanina siyempre aklan. Kung kay si John. John Barrios. John Barrios. Taga Bacolod. Bacolod. Maraming salamat sa inyong pagdalo at maligayang bati sa inyo dahil ngayon ko lang nalaman ito palang Hubon 10 taon na. Akala ko sumakwela pa parang itong aking pupuntahan. Ngunit ang aking lektura ngayong umaga may kaugnayan sa napakaganda sigla ninyo dito sa Panay. Kahanga ang Panay pagmula pa nung 20th century o hindi lang yun, siguro magtatapos ang 19th century hanggang sa kasalukuyan. I think sa lahat ng mga rehiyon na nakita ko, pinaka-consistent ang sigla ng panitikan at kultura sa Panay bukod sa Ilocano. Ilocano naman Ilocano yun, pero hindi kasi ganda ng quality ng Panay ang mga literatura. Para tingin niyo sa kanila. Para makampas sila. Napakaganda ng sigla sa wika, panitikan at kultura ng Panay. Ang inyong ginagawa ngayong paggunita kay Leoncio Diriada ay isa lamang sa mga palatandaan ng bagong tagsibol sa inyong rehiyon. Bakit ko sinabing bagong tagsibol? Sa akin kasing munting kaalaman sa panitikang pambansa, nagkaroon na ng mga pagsibol ang wika at panitikang Hiligaynon noong pang ika-19 na siglo. Halimbawa, sa aklat ni Dr. Doreen Fernandez tungkol sa Zarzuela, pagkatapos maging popular ang naturalisadong anyon dulang may awitan sa Manila, ay waring ito nagkaroon ng regular na pagtatanghal sa Iloilo kahit sa ibang lugar pa, pero sa Manila. Maunlad ang teatro sa Iloilo sa bungad na ika-20 siglo at halos kaagapay ng nagaganap sa Manila at Karatig ang mga palabas dito. Kung tumangal nga ang Queen City of the South ang Iloilo dahil sa asukal at ibang negosyo, katulad din ito ng Manila sa mga aktibidad na pang-teatro at pampanandaan. Noong kumuha ako ng kurso sa panitikan regional sa ilalim ni Dr. Lucila Lucilius. Saan ito ba si Lucille? Patay nga ba si Lucille? Ha? Isa sa pinaka-colorful personage dito yun eh. Nung kumukuha ako ng kanyang kurso sa panitikan regional, siyempre ang pinag-usapan namin puro Hiligaynon. At isinaling ko ang isang dula, ang bumaliskad ang bayani ang Angel Magawan. Isang luma at ordinaryong sangitun nila ang naturang obra ni Angel Magawan. Ngunit naalala ko ito ngayon dahil sa natanggap kong sali ni John Barrios at Fannie Mae Tanagonan ng Benjamin Benamin na lumabas ng 2023 sa UP Press si Angel Magawan. Naratala ang nobela noong 1907, ngunit sinimulan niya ito ng sulatin
noong pang 1894. Sa kasaysayan ng nobela sa Pilipinas, ito ang unang nobela sa wikang Ilocano. At sabi naman ni national artist Cecil Moares, ang unang nobela sa buong Bisaya. Nung mabasa ko ito, yung ginawa ko, nagtanong ako sa lahat ng mga regional writers, ano ba yung unang nobela? Ang sagot sa akin ng Ilocano, ang unang nobela doon nila ay yung sinulat na isang Agustinian priest, 18-something. Eh, hindi ka po Ilocano yun. Agustinian yun. Oh. So sabi niya, kung talaga Ilocano, ang unang Ilocano novel ay sinulat ni Hermenes Belen. At dito na lamang 1930s o 1940s yung sinulat ni Belen. Siyempre, tanong ako sa Bicol, hanggang ngayon wala silang sagot. Kaya kung tutusin, ang Benamin ay hindi lang unang nobela sa buong Bisaya. Ito ang unang nobela sa labas ng Metro Manila. Buong Mindanao, buong Bisaya, buong rehiyon ng Bicol, buong rehiyon ng Northern Luzon, ay walang tatalo sa Benamin nilang unang nobela. Kaya congratulations sa inyo. Yung palang ay makikita natin na nangunguna talaga ang panay sa panitikan at kultura. Ang totoo, si Angel Magahom ang ituturing ko na ama ng unang sigla sa panitikan ng panay. Bago ang Benamin, itinanghal sa Galeria de Molo na noon ay isang sabungan. Noong January 11, 1903, ang kanyang Angguma Sang Maluin. Mga bayan, ibig sabihin na ang pag-ibig na taksil na. Maluin. Pag-ibig na taksil. At tinuturing na unang dula na may 3 yugto sa Hiligaynon. Hinangaan ng Lipunang Ilonggo ang dula. At may nagsabi noon na ito ay un verdadero drama in Bisaya que ere de muerte al Moro Moro. Ito raw ang unang drama sa Bisaya na nagsisignal ng kamatayan ng Moro Moro. Parang yung RIP naman sa Tagalog na nagsilbing signal ng pagkamatay ng Moro Moro sa Tagalog. May humamon pa kay Angel Magahom na sumulat ng isang komedyang musikal para mailaban sa teatro ng mga Tagalog. At ito ay sinagot niya Angel Magahom sa pamamagitan ng kanyang Ang Panimanay ni Kabisa Itok. Ang pamamahay, di ba, ni Kabisang Itok. Ang unang original na sarswela sa Ilocano na napanood ng madla dito. Naging popular ang sarswela at sinundan ayon kay Dr. Doreen Fernandez Magahom na ibang mandudula na gaya nila Miguela Montelibano, Mateo Nonato, Don Leopoldo Alerta, Jose Ingalia, Jose Nava at iba pa. Ngunit bukod dami si Angel Magahom sa mga sarsunista. Isa siyang violinist. At dahil maalam sa musika, siya mismo ang naglalapat ng tugtugin sa kanyang mga awit sa sarsuela. Noong 1906, itinatag pa niya ang Asosasyon Fraternidad, isang kumpanyang pandulaan, at nakatulong ito ng malaki sa pagpapalaganap ng sarsuela sa mga karatig bayan ng Iloilo City na walang teatro. Kung araw kasi, yun nga, ang unang teatro yun sa buwan. Ang teatro ng araw ay mga temporary entablado na tinatayo pagkapista. Kailangan basahin ninyo ang mga saliksik ni Doreen Fernandez at Dr.
Cecilia Luxinaba, na saring aking saligan sa aking munting salisay nito, upang marasap ninyo ang di karaniwang sigla ng panitikan sa Region 6 sa panahon ngayon. Tinuturing ko namang kasunod na sigla, ikalawang sigla, ang panahon makaraan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito na ang panahon ng Magasing Hiligaynon, nananatala noong 1934, kapatid ng liwayway ng mga Tagalog. Naging latalaan ng panitikan sa wikang Ilonggo ang naturang magasin sa buong isla ng Panay, Negros Occidental, at sa mga migrante sa Mindanao, lalo na sa South Cotabato. Dito nang unang manunulat sila Conrado Norada, Santiago Mulato, Abi Gonzales, at ang masipag na si Magdalena Alondon. Dito rin nakilala ang husay sa pagsulat ni Ramon Musones, na naging national artist nitong 2013 at kauna-unang pambansang alagad ng sining sa panitikan na sumulat sa wikang Hiligaynon at tagalabas ng Metro Manila. Ang panahong ito, ang sakop ng tinagurian ni Leoncio Diriada na gininto ang panahon, golden period ng panitikang Hiligaynon. May dahilan ako para hindi sumang-ayon sa naturang pagtawag ni Diriada at ipapaliwanag ko niya. Marahil makikita sa karanasan ni Musones ang naging kapalaran ng panitikan ng Hiligaynon sa Magasing Hiligaynon. Sa simula, nilalatanan ng magasin ng mga sali ng sikat na nilalaman ng liwayway. Naging tagasali ng comics Pakengkoy si Musones. Pagkaraan nabuhos dito sa magasin ng kanyang talino sa pagsulat ng kata, nobela at maikling kwento. Sa loob ng 3 dekada, kapaglathala si Musones ng 62 novels, kabilang ang tinuturing na bestseller at obra maestra niyang Maragos sa Tubig, Maragtas ni Salagunting noong 1946. Naglathala din siya ng kanyang Bagong Maria Clara na itinuturing na unang katang feminista, Tamblot, ang unang nobela ang katatawanan, Tamblot Kandidato Man, 1949, unang satirang pampolitika sa Hiligaynon. Bukod dito, lumikha din siya ng Balarila at Diksionaryong Ilonggo at nagtayo ng Sumakwela. Yun yung kaninang kalaban ninyo. Isang kapisanang pamanunulat at naging tagapagtaguyod ng wika at pantirang Ilonggo. Noong 1988, nung ako ang Pangulo ng Umpil, binigay namin ang karangalang Gawad Pambansang Alagad de Balagtas kay Musones sa panitikang Ilonggo. Ngunit, sa panahon ding ito, namayani ang pagsusulat sa Ingles ng mga guro at estudyanteng nasa akademya. Halimbawa, si Ricardo Domitilo, na naging bantog na makata sa Ingles taga Dumancasiana at naglabas ng mahabang tula, yung Barter and Panay, at isang dula na napakaganda, The Heart of Emptiness is Black, habang nagtuturo sa UPD. Nagkaroon ng paghahati ang panitikan ng Panay, paghahati sa mga tradisyonal manunulat sa Magasing Ilonggo at mga modernistang manunulat sa Ingles. Ngunit sa palagay ko, pinakinabangan ng panitikang Ilonggo ang formalistang kaalaman ng mga taga-akademya pagdating ng ikatlong sigla ng panitikan sa buong rehiyon. Ang itinuturing kong ikatlong sigla hanggang ngayon ay dumating kaugnay ng kilusang aktivista nitong sa buong bansa noong magtatapos ng 1960s at tuminting noong 1970s, 1980s. Katulad ng maraming tatalaan, nagsara ang Magasing Hiligaynon noong Marcelo at muli lang nabuksan noong 1989
sa panahon ni Pangulong Cory. Ang aktivismo sa panahon ni Pangulong Marcos, yung matanda, yung bata, at ang demokratikong pagluluwag sa panahon ni Pangulong Cory ay nagdulot ng panibagong sigla sa pantikang panay at kasalukuyang parating dinadanas. Si Leoncio de Riada mismo ang may tuturing na pangunahing tagapagtaguyod ng panahon ito. Sa kanya mismong analysis, ito ang panahon ng pagsilakbo sa panitikan sa mga wikang katutubo ng panay, ng matandang kinalaya sa Antique, ng Aklanon sa Aklan, at ng Hiligaynon o Ilonggo sa Iloilo. May mga manulat na gumagamit ng wikang Pilipino sa pagtula at pagkata, at may mga manulat na bilingual o multilingual na katulad niya. Nagkaroon din ng masiglang pantikan sa campus at mga palihan at contest sa malikayang pagsulat. Naging katuwang at disipulo ni Deriada sa kasalukuyang manulat sa kinarayaan na katulad nila John Eremilio Teodoro at Alex de los Santos, sa Aklanon na sina John Barrios at Melchor Sichon, sa Hiligaynon na sina Licia Tan Gonzales at Peter Solis Neri, at marami pang hindi ko mababanggit ang pangalan. Ano ang ibig kong tukuyin sa ganitong maikling pagsasalaysay sa literatura ng Region 6? Una, nais kong salungatin ang nakamias na nating pagtingin sa panitikan sa labas ng sentro. Mawaring epekto lang ito na nagaganap sa sentro. Kumbaga, parang may ripple effect ang otoridad ng sentro. May spheres of influence. Ang tawag nga dito ni Lucille nung araw ay concentric spheres. Parang may sentro ka, merong mga ripples, di ba? Habang tumatagal, humihina yung ripple. Kunda concentric spheres. Ngunit sa aking palagay, itong ganitong teorya ay teorya ng Carlo-Lanin sa paglaganap ng sibilisasyon at paraan para ituring ang kapangyarihan ng Europa at Estados Unidos bilang sentro at bukal na anumang pagbabagong pakultura. Ganon din ang prinsipyo at angas noon at hanggang ngayon laban sa Imperial Manila. Subalit sa tingin ko, maaari magkaroon ng sariling bukal at batis ng pagbabago ang ibang po bukod sa isang sentro. Depende sa lakas na pansarili ng gayon po upang lumika ng sariling batis pang kultura. Sa kaso ng Panay, posibleng na impluensya nito mula ng panahon ng Espanyol ng kulturang kolonyal at kristyanisado mula Maynila. Ngunit may sarili itong sinaunang kalooban upang likayin ang sariling batis. Mahalaga at makabulan sa ngayon, halimbawa ang makabayang inisyatiba ng tulad ni Rosendo Meca na bukod sa pagkasali ng Noli at Pili sa Ilonggo ay tinatag ang latalang ang makinaugalingon noong May 1, ganda pa ng ganito, May 1, 1913. Sa diyaryong ito, sinila ang karera ng Angel Magao na tubang manulat. Tinitingnan ko rin ang ganitong anggulo ang angas ng sumakwelang laban sa wikang Pilipino. Sabi nga ni Chancellor kanina, may dalawa tayong uri ng pagtingin. Yung isa kay Rizal, yung isa kay Isabel de los Santos. Parehong mahalagang tingnan natin ito. Ang sinusundan ko ngayon ay yung kay Isabel de los Santos, na hindi na sa sentro ang lagi nagbubuhat ng literatura, kundi pwede ang literatura ay magbuhat sa iba't ibang lugar hanggat merong mga tao na maglilingkod sa literatura mo. May haka pa ako na dahil sa taglay na katutubong wika, ang gunita at duno ng silaw ng panitikan, kaya maaari ito magdulot ng malikhaing bukal para sa kasalukuyang Manila. Halimbawa, isang paborito kong
abukal ng sinaunang panitikan sa Pilipinas ay sinulat ni Luar Canuara. Diba? At ito yung mga panay legends, panay myths. At gayon na naganap sa panay sa loob ng nakaraang siglo XX. Ikalawa, at nais ko rin salungatin ang taguring ginto o panahong gininto ang panahon para sa isang natatanging sigla ng panitikan. Sa isa nabasa ko sa naysay, sinasabi na ang unang 3 siglo ng siglo XX ang humubog sa kasalukuyang panitikan sa panahon. Si Leonso naman ang nabanggit ko na naglapat ng gininto ang panahon sa panitikan sumigla noong 1920s hanggang sa panahon ng pananakop ng Hapon. Para sa akin, masama ang ganitong marka. Para bang naabot na ng panitikan ng tugatog ng tagumpay nito. At sa gayon, dahil nakarating ka na sa itaas, wala ka lang gagawin kundi pumanatag o kaya bumaba. Di ba? Ang kasunod na panahon. Naalala ko noong 1920s, sinabi ni Regalado na dahil maraming nobela sa Tagalog, gininto ang panahon doon ng nobela. Pagkaraan bumagsak ang nobela, pagkaraan basa ni Inigo Regalado ng gininto ang panahon ng nobela ng Tagalog, bumagsak ang nobela ng Tagalog. Hindi pa sapat, hindi pa tapos ang ating kasaysayan. Ngayon pa lang nagsisimula ang ating bagong sigla ng panitikang pambansa. Napakaganda ng sigla sa panitikang Region 6. Ngunit hindi ko ito tatawagin gintong panahon. Sa panahon sigurong pinakikinabangan na ng panitikang pambansa ang mga akda sa mga katutubong wika ng Panay at umiiral ang paniwala na kailangang isalin ito sa mga wikang Pilipino ay higit pang aakyat sa mas mataas sa antas ang mga panitikan ng katutubong wika sa Panay. Magkakaroon ng higit na integrasyon, magpapaligsahan, ngunit magpapalitan ng dulong ang mga panitikang katutubo ng Panay at ang panitikang pambansa. At sapagkat isang pamilya ang mga wikang katutubo ng Pilipinas, may palagay ako sa pamagitan ng naturang ugnayan ng mga panitikan at mga katutubong wika ay higit nating matutuklasan ang ating nagkakaisang identidad at taal na karunungan bilang isang bansa. Naasahan ko ang gayong pangyayari sa lalong madaling panahon. Gaya ng naasahan kong marikain sigla din ng mga panitikan sa ibang mga wikang katutubo ng buong Pilipinas. Maraming salamat po.